Praise God. Amen. Salamat nga po na meron po tayong kinikilalang Diyos. At ang Diyos na kinikilala po natin ay napakadakila, makapangyarihan. Bagamat may mga tao po na di po nila kinikilala ang Diyos, sabi nga nila ay hindi daw totoong may Diyos. Kasi kung totoong may Diyos ay bakit may mga pangyayari na hindi nila maintindihan. Ang nakalulungkot lang, sabi po ng Bible sa Psalms chapter 8, sabi, ang fool daw po, sinasabi sa kanyang sarili, walang Diyos. Kaya yung nagsasabi po na walang Diyos, ayon sa banal na kasulatan, hangal. Sapagkat alam natin na meron po talagang Diyos, merong makapangyarihang Diyos na may control ng atin pong mga buhay. At nagpapasalamat po tayo na ang Diyos na ito ay nakilala po natin sa ating buhay at ngayon po ay atin pong pinaglilingkuran. Amen po ba? Amen. So purihin po ang ating Panginoon. Salamat po sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Tinawag po ng Diyos ang bawat isa sa atin. At tayo ngayon ay nararanasan natin ang kanyang masaganang pabor, nararanasan natin ang kanyang masaganang biyaya at pagpapala. Amen. Kaya ihanda niyo po ang inyong mga sarili sa oras po na ito. Once again, as we study the Word of God, hilingin ko po kayo na magbukas ng inyong Bible from the book of Psalms. Isang talata lamang pero dalawang salin po ang babasahin natin. Again, Tagalog at English. Psalms chapter 5, verse 12. Yan. At ang pag-aaralan po natin ngayon ay may kinalaman po sa pabor ng Diyos. Living in awareness of God's favor in our lives. Kaya anyayahan ko po kayong magsitayo bilang paggalang po natin sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Sabay-sabay po natin muling basahin itong isang talatang ito sa 20 salin. Ready na po para bumasa? Sabay-sabay? Parang hindi po. Ready na po? Amen. Sige po, sabay-sabay po natin basahin ng malakas. For surely, O Lord, you bless the righteous. You surround them favor as with a shield. Sa Tagalog po, pinagpapala mo, O Diyos, yaong tapat, ang iyong kandili ay kanyang kalasag. Tayo po'y sama-samang magpasalamat muli sa Panginoon. Muli, O Diyos, na aming Ama, nagpapasalamat nga po kami, Ama, na Ikaw po ang aming Diyos na kumakalinga sa amin. Ikaw po ang buhay at makapangyarihang Diyos, humirang, tumawag sa bawat isa sa amin. At dahil po sa iyong kabutihan, dahil sa iyong kahabagan, ang bawat isa po sa amin ay patuloy na nakakaranas ng iyong biyaya at pagpapala. At minsan pa sa oras pong ito ay pinagkakatiwala po namin ang pag-aaral po ng iyong banal na salita. Once again, Holy Spirit, I pray that you would give spiritual understanding sa iyong mga anak na naririto. At hayaan mo, O Diyos, na patuloy na maging attentive ang pandinig, spiritual na pandinig ng iyong mga anak sa iyong tinig. At anumang mga distractions, anumang mga kahadlangan ng kaaway upang ang mga binhi na matatanim sa puso ng iyong mga anak ay mabaliwala. Ngayon pa lamang ay amin ito, O Diyos, na sinasansala sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na makapangyarihan sa lahat. At hayaan mo, O Diyos, na ang oras po na ito ay maging oras na katulad nga po ni Maria, na ang iyong mga lingkod ay sa iyo lamang nakatuon, sa iyong tinig, sa iyong presensya, Panginoon, at wala na pong iba. Maraming salamat, O Diyos, sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Ito pong aming dalangin sa iyo. Amen. Ako po na po kayo, purihin po ang ating Panginoon. Yan. So, living in awareness of God's favor. Bilang mananampalataya po, tandaan niyo po, hindi lamang po tayo blessed, hindi lamang tayo pinagpala. Makikita din po natin na dito sa bahagi ng ating binasang banal na kasulatan, tayo din po ay pinaliligiran ng pabor ng Diyos sa ating mga buhay. Now, ano ba yung pagkakaiba ng dalawa? Ano yung pagkakaiba ng blessing sa favor? At ang tanong, aware po ba tayo na more than doon sa blessing ay yung favor ng Lord ipinaparana sa atin? Kasi minsan, naririnig natin yung salitang bless, naririnig natin yung salitang favor, pero hindi natin alam na itong dalawang salitang ito ay magkaiba.
And the more na maunawaan natin itong mga salitang ito, itong mga pagpapalang ito ng Diyos, ay lalo po na makikita natin kung gaano ba kumikilos ang Diyos specifically sa ating mga buhay. Kaya ngayon pong umaga, yan po yung bibigyan natin ng pansin sa ating pag-aaral. Ang sabi po dito sa verse 12, mapapansin po natin yung dalawang word na ginamit, yung bless at saka yung favor. Kaya sabi, for surely, O Lord, you bless the righteous, you surround them with your favor as a shield. So, yung blessed at saka yung favor ay sa atin bilang mga mananampalataya, ito po ay napakahalagang salita na atin pong pinanghahawakan sa Panginoon. Kaya lang po, minsan nga po nagagamit natin to interchangeably. Kaya ngayon po, sa biyaya ng Panginoon, ang panalangin ko po ay maunawaan nating mabuti, maunawaan ninyo mabuti ang dalawang mahalagang salitang ito na ito po'y pagpapala ng Diyos sa atin at makita natin ng mabuti kung paano siyang kumikilos sa ating mga buhay. Ngayon, bilang mananampalataya at maging hindi rin mananampalataya, ang Diyos po ay kumikilos sa atin, yung kanyang malawak na pagkilos o yung tinatawag na natin na dimension ng move ng Diyos sa ating mga buhay, sa righteous at saka sa unrighteous, lalo na sa believers, ay makikita po natin ang dimension ng pagkilos na ito ng Diyos sa tatlong salita. Ang una po ay yung grace. Ang Diyos ay kumikilos sa atin sa pamamagitan po ng kanyang grace o yung biyaya. At alam natin, napakahalaga po sa atin, ito yung unang-unang natututunan natin na ano ba yung grace? Grace is God's unmerited favor. So ito ay pabor ng Diyos na hindi natin deserve. At lalo na may kaugnayan sa pagliligtas ng Diyos, ang ibig sabihin po, ang kaligtasan ay hindi po natin na-earn. Hindi po natin pinagtatrabuhan ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos, biyaya, grace. Tinatanggap lang natin at pinag-aralan po natin ito noong nakaraan, the gift of sonship, na mayroon pong mahalagang pagkilos o action na kailangan gawin ang isang nagnanais na tanggapin yung gift of sonship. At ano po yung dalawa na yon? Ang una po ay receive and secondly is believe. Ang sabi doon, ang sinumang tumanggap at nanalig kay Kristo ay pinagkaloobang tawaging mga anak ng Diyos. So, yung ating kaligtasan, it is a gift. It is a grace from God. Kaya sabi po ng Efeso chapter 2, verse 4 and 5, sabi, subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang ang loob. So yung verse 5, nililinaw po dyan na ang kaligtasan na tinanggap natin ay biyaya ng Diyos. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Sabi po sa NIV, sabi, but because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. Nung tayo'y mga makasalanan pa, minahal na tayo ng Diyos. Yan po ang biyaya. Wala ka pang nagagawang mabuti. Wala ka pang yung pagsisimba mo, yung paggawa mo ng mabuti, lahat ng yan, hindi yan ang tinitingnan ng Diyos. Kung hindi, wala ka pang ginagawa para sa Kanya, ay minahal ka na ng Diyos at ibinigay na niya ang biyaya ng kaligtasan. Kaya yan po yung tinatawag nating grace. It is unmerited. Hindi natin deserve. Hindi natin yan pinagtrabahuhan, pero ibinigay pa rin sa atin ng Diyos. Nasusundan niyo po ba? So yan po yung grace na may kinalaman po sa salvation. Ang sabi din po ng Efeso chapter 2 verse 8 and 9, and very familiar po tayo sa verse na ito, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. So, kung meron pong kaloob ng kaligtasan, ito naman po ay natatamo natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya.
Ang ating bahagi doon sa ibinibigay na kaligtasan is to receive it and believe it. Kaya sabi dyan, dahil sa pananalig kay Kristo tayo ay naligtas, ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Again, makikita natin dito na ang kaligtasan ay galing sa Diyos, kaloob ng Diyos. So, ang unang maunawaan natin pag naririnig nyo yung grace, grace is God's unmerited favor na may kinalaman po sa ating kaligtasan. Biyaya ng Diyos ang ating kaligtasan. Amen po ba? Ibig sabihin po niyan, kayo na nananalig sa Panginoon, hindi po kayo naligtas dahil, lagi akong sumisimba sa jewels o sumasamba sa gawain ng jewels. Kasi ako ay laging tumutulong sa gawain ng jewels, kaya naligtas ako. Hindi po. Tayo po ay naligtas dahil sa kaloob ng Diyos na kaligtasan. Di po natin kayang iligtas ang ating mga sarili. So ang tawag po dyan ay grace na may kinalaman sa salvation. Ngayon, meron pa pong pangalawang uri ng grace. Ang tawag po natin dito ay common grace. Ang ibig sabihin po ng common grace, ito yung God's undeserved kindness extended to all people, regardless of their moral or spiritual standing. Ibig sabihin, yung una nating grace na pinag-uusapan, yung salvation, ito ay kaloob ng Diyos para sa lahat. Pero ito'y natatamo lamang ng mga nananalig. Parang ganito po yan. Ang kaligtasan ay universal. It is offered for all. Pero ang benepisyo ng kaligtasan na binibigay na libreng kaligtasan ay nararanasan lamang ng tumatanggap ng kaligtasang ito. Kaya yun po yung grace na una na may kinalaman sa salvation. Pangalawa naman ay yung tinatawag na common grace. Ano naman itong common grace? Sabi po ng Matthew chapter 5 verse 45, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Sabi dito, ang Diyos ay nagbibigay ng pagpapala hindi lamang sa matuwid, kundi maging sa hindi matuwid. At ang example na ginamit dito ng Diyos, ibig sabihin tayo bilang creation, tayo nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat ng nilikha ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Lagi nating naririnig yan. Amen po ba? Ang mga anak ng Diyos ay yung nananalig. Ngayon, dahil tayo'y nilikha ng Diyos, ang Diyos na nating pinaglilingkuran na mapagmahal, lahat ng kanyang nilikha, patuloy pa rin niyang kinakalinga. Mananampalataya ka man o hindi ka mananampalataya, ipinaparanas ng Diyos ang kanyang biyaya. Kaya sabi po dito, yung common grace, pinapapatak ng Diyos ang ulan sa mga mabubuti at maging sa masasama. Now, ang ginamit po na image ng Panginoon dito nung sinasabi niya, ang bahagi na ito ng banal na kasulatan ay ulan at araw. Now, ano ibig sabihin po nitong ulan at araw? Ito pong ulan at araw ay nagre-represent po ng mga mahalaga po sa atin ang ulan, mahalaga po sa atin ang araw. Bawat isa sa atin. Amen po ba? At dahil mahalaga ito sa buhay ng bawat isa, hindi lamang sa unbeliever at saka sa believer. Hindi lamang sa believer at hindi lang din sa unbeliever, kundi lahat kailangan natin ito. Kaya bilang creation, bilang nilikha ng Diyos, hindi niya sinasabi na, hindi ko papapatakin ngayon ng ulan kay brother, kay Orly kasi hindi yan mananampalataya sa akin. Yung kapitbahay niyang mananampalataya, doon ko lang papapatakin ng ulan. Sa kanyang matinding sikat ng araw hanggang mangitim siya. Hindi ho ganon ang Diyos. Ibig sabihin yung common grace, ano yung mga kailangan natin sa buhay na nagpapakita na ang Diyos ay nagmamahal sa atin, patuloy na ipinapadama niya sa atin na hindi siya nagpapabaya sa lahat ng kanyang nilikha. Ang tawag dyan ay common grace. At nararanasan ito ng lahat, mananampalataya man o hindi. So yun po yung kalagayan. Kaya makikita po natin na yung common grace ay na-experience ng believer at na-experience din ng unbeliever. So yan po yung unang dimension ng pag-relate, ng pagkilos ng Diyos sa kanyang nilikha. Through grace, yun po yung una. Pangalawa,
meron po namang yung second dimension o yung pagkilos ng Diyos, yung lawak ng pagkilos ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Kapag ka ikaw bilang nilikha ng Diyos, nanalig ka na sa Kanya, ano ang susunod? Blessing. Noon, nung hindi ka pa mananampalataya, hindi mo pa nauunawaan ang blessing. Ang nauunawaan mo muna ay yung biyaya ng Diyos, yung mga ginagawa ng Panginoon, ng mga pagkakaloob niya ng lahat ng mga pangangailangan sa material, yun ay biyaya ng Diyos. But as you receive the Lord sa buhay mo bilang mananampalataya, at dito sa binasa natin sa Psalms chapter 5 verse 12, inintroduce tayo ni David sa dalawang dimension pa ng pagkilos ng Diyos sa atin bilang kanyang mga nilikha, particularly bilang believer. At ito yung blessing and favor. Now, ano yung blessing at ano yung favor? Ano yung difference ng dalawang ito? Later po, pag-aaralan natin. Pero tingnan muna natin yung kaibahan. Blessings are general gifts of divine provision and prosperity. Ang ibig sabihin po, pag pinag-usapan po natin yung blessing, ito yung malawak na pagkilos ng Diyos ng pagbubuhos ng kanyang pagpapala sa bawat isa sa atin. Malawak na pagkilos. Samantalang yung favor naman po, ito naman po yung God's specific or specialized grace towards individual for unique purposes or tasks. Yung favor naman po, ito po ay mararanasan nyo po na specifically kilos ng Diyos para sa inyo. Yung blessing po ay malawak na pagpapadaloy, pagpaparanas ng Panginoon ng kanyang masaganang pagpapala sa atin bilang mga mananampalataya. Yung biyaya naman po ay pagkilos ng Diyos sa lahat ng kinapal, sa lahat ng kanyang nilalang. Pero pag pinag-usapan na po ang blessing, ito po ay mas nagiging very sa atin. Kumbaga, mas maliwanag na nauunawaan natin. Kaya lagi nating nire-recognize yung blessing ng Lord. Bilang mananampalataya, nare-recognize na natin sa ating buhay na talagang ang Diyos ay puno ng biyaya at puno ng pagpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi nakikita na natin as we grow in our faith, nakikita natin sa lahat ng aspeto how God is blessing us in all aspects of our lives. Kasi yung blessing po ay hindi lamang po yan material blessing. Pag sinabi po nating blessing or pagpapala ng Diyos, ang kabuuan po ng ating buhay ay saklaw po nito. Mula sa spiritual na pagpapala hanggang sa physical, material, emotional, everything na may kinalaman sa pagpapala ng Diyos sa ating buhay, yun po yung blessing. Ngayon, tingnan po natin ito. What is blessing? Ang Hebrew word po ng blessing sa lumang tipan ay barak. So pag nakita nyo po yung word na blessed sa lumang tipan, barak po sa Hebrew yun. At sa English naman po, ay yung nakikita natin, mapalad, ang aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Yun naman po ay Makarios sa Greek. Nang ibig sabihin po ng Makarios ay happy. Kaya kung ikaw ay blessed, masaya ka, pinagpala ka, kaya blessed ka. Ibig sabihin, walang pinagpala na parang lukot na sangdaan. Kasi pag blessed ka, dapat nakikita yon sa buhay mo. Masaya ka, maligaya ka. So yun po yung Makarios. Kaya yung pangalang Makario, yung naririnig natin yung Makario. So, pangit lang yung tunog, pero Makario no? Pero ang ganda naman ng meaning, happy. Ngayon, kung titingnan po natin ang blessings at favor, ayon dito sa passage na binasa natin, ito po ay bunga o result ng grace ng Diyos sa kanyang creation. Kaya, sabi dito sa verse natin, for surely, O Lord, you bless the righteous. Sino ang pinagpapala ng Diyos? The righteous. So nare-recognize na natin na very specific na ang kilos ng Diyos. Hindi lamang sa mga creation, sa creation is grace, but once we surrender our lives to God, then yung blessing niya, aware na tayo
Na dahil sumusunod na tayo sa kalooban ng Diyos, ang nararanasan na natin ay ang biyaya, pagpapala ng Diyos. Hindi lamang biyaya na lang. Nabuksan na tayo sa bagong pagpapala, bagong word, blessing. Amen po ba? Kaya sabi dito ni David, "For surely, O Lord, you bless the righteous, and you surround them with your favor as with a shield." Grace is how God deals with all mankind, righteous or unrighteous. Grace is the gift, blessing is the fruit of the gift. Kaya sa atin bilang mga mananampalataya, ang sabi dito, nililinaw sa atin, ang binibless ng Diyos ay ang mga matuwid. Okay? So blessings and favor are fruits of God's grace to His creation. So tingnan natin, isa-isa, blessing muna ang pag-usapan natin. Blessing refers to God's goodness poured out on every area of our lives. Kasama po dyan ng spiritual, kasama dyan ng physical, material, emotional, and everything. And every person who has accepted Jesus has the blessing of God on their lives. Tandaan niyo po yun, ha? Kailangan maliwanag po sa atin yun. Mga kapatid, bilang mga mananampalataya, every believer, lahat ng nag-surrender ng buhay sa Panginoon, ang nararanasan niya ay ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Amen po ba? Nung hindi pa tayo nananalig, kahit unbeliever tayo, andyan ang biyaya ng Diyos. But as we receive Him as our Savior, lahat ng nanalig kay Kristo, ano po ang ginagawa? Yung blessing ng Diyos ay nasa atin. And speaking of blessing, blessing is not limited to wealth or prosperity only. Kaya kapag ka po ang idea ninyo ng blessing ay sa pamamagitan lamang ng material, hindi nyo po nauunawaan ng lubos yung pagpapala ng Diyos. Tandaan nyo po, pag sinabing pagpapala, unang-una po, spiritual na pagpapala. Kaya nga sabi ni Apostle Paul sa Efeso chapter 1 verse 3, di ba? Magpasalamat kayo sa Diyos na pinagmumula ng lahat ng mga pagpapalang spiritual. So, pag pinag-usapan po ang blessing, hindi lamang po yan naka-focus, hindi lamang yan nakatuon sa laging material at physical. Sa lahat po ng aspeto, pag pinag-usapan natin yung blessing na nanggagaling sa Diyos, lahat ng aspeto, mula sa spiritual hanggang sa financial, ay pagpapala mula sa Diyos. Nasusundan niyo po ba? Kasi po ang tunay na blessing mula sa banal na kasulatan, kasama po dyan yung kapayapaan, yung magandang relasyon sa pamilya is also God's blessing. So, ito po yung blessing o pagpapala na ayon sa banal na kasulatan. And never na ang blessing ay nakatuon lamang sa material. Okay, punta naman po tayo sa favor at ito po talaga, dito po natin itutuon ang ating pag-aaral sapagkat ang message nga po ng Panginoon sa bawat isa sa atin ngayong umaga is living in awareness of God's favor in your life. Na makita natin, hindi lamang tayo blessed, we are also favored. Hindi lamang tayo nabubuhay under God's grace, kundi pinagpapala niya tayo at sabi nga, we are surrounded by God's favor as with a shield. Kaya ano bang favor? Ang favor is also a grace, kaya lang ito po ay tinatawag nating specific grace. Kung yung grace ay unmerited favor na may kinalaman sa salvation at saka common grace, kung hindi ka pa mananampalataya, pero pag ikaw ay naging mananampalataya na, tayo bilang mga mananampalataya, ang nangyayari po, itong grace na ito, na nagiging specific kung paanong kumikilos ang Diyos sa atin individually, ang tawag po natin dyan ay favor or specific grace. Ito pong grace na ito, itong favor na ito po yung God's special grace or approval for a specific purpose. At ginagawa po ito ng Diyos, kumikilos ang Diyos sa buhay natin sa pamamagitan po ng divine assignment natin mula sa Diyos.
Ibig sabihin, nung unbeliever pa po tayo, hindi pa po natin naunawaan ang plano ng Diyos sa buhay natin. Pero nung maunawaan na po natin ang plano ng Diyos, ang assignment ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano ba ang assignment ng Diyos sa bawat isa sa atin? O calling ng Diyos. Meron pong tatlong general calling, tatlong calling na makikita po natin mula sa banal na kasulatan sa lahat ng mga tao. At nagsimula po yung calling na yan doon sa tinatawag na calling for salvation. Yun nga po yun, yung grace ng Lord. Pangalawa, kapag tayo po ay tinawag na para sa kaligtasan, tinatawag din tayo ng Diyos para sa sanctification. Ibig sabihin, nung isinuko natin ang ating buhay sa Panginoon, kailangang ipagpatuloy ang buhay na ito, kailangan lumago sa pananampalataya, lumalim sa ating pagkakilala sa Diyos sa pamamagitan ng sanctified life. So, katulad ng isang puno na itinanim, nandun yung potential, pero kailangan na itong puno na ito ay mag-ugat, kailangan ang puno na ito ay lumago at magbunga. So, yun yung process ng sanctification. At pangatlo, ito na yung specific na calling ng Diyos sa atin. Calling for specific ministry or service. Kaya as we grow, nakikita natin na hindi lang pala ako taga-upo. Nakikita ninyo na minsan meron ng calling ang Lord sa inyo to do a specific ministry. Tinatawag ka ng Panginoon, nagugulat ka bakit ka merong burden na siran yung kapitbahay mo o imbitahin yung kapitbahay mo at dalhin sa gawain ng Panginoon. Pero dati, kontento ka lang na nakaupo, okay lang. Ang tawag nga nila dyan ay simbawe. Pagkatapos sumimba, uwi. Yeah, simbawe. Pero later on, nakikita mo na may purpose ang Diyos sa buhay mo. Yung specific purpose na yan, mula sa banal na spirito, pinapadama niya sa iyo and you respond to that specific calling. Kaya yun po yung favor ng Lord. Ito yung pinapakita ng Panginoon, yung assignment mo, at doon sa assignment mo, makikita mo na ang Diyos, tinutulungan ka na ma-fulfill yung assignment na yan by giving His favor in your life. At dito po, makikita natin dito sa binasa nating bahagi ng banal na kasulatan na itong word na bless at saka favor ay ginamit ni David. For surely, O Lord, you bless the righteous and you surround them with your favor as with a shield. Kaya ibig sabihin po niyan, bilang mga mananampalataya, mga kapatid, we have to be aware not only of God's grace, not only of God's blessings, but also we have to be aware that we are living by God's favor. At sinusurround tayo ng favor ng Lord as with a shield. Ngayon, kung titingnan po natin yan, sabi po nung verse natin, nung passage natin, na yung favor ng Lord nakasurround sa atin, nakapaligid sa atin. Kala po ang ginamit po na word ay kandili. Parang yung kandili o yung kalinga. So yung favor, yun po yung kalinga ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ang ibig sabihin po niyan, bilang mananampalataya, lalo na yung sumusunod sa kalooban ng Panginoon, you have an unseen advantage working in your life. Dahil ikaw ay favor ng Diyos, favored of God, sinusurround ka ng favor ng Lord. Katulad ng shield, katulad ng kalasag, kahit parang hindi mo nakikita ang kandili ng Diyos sa buhay mo, pero ang Diyos mismo ang gumagawa ng mga paraan, ng mga sitwasyon para ikaw bilang kanyang anak, maranasan mo yung kanyang kandili specifically. Kasi pwedeng hindi natin ito nararanasan o nakikita, pero actually nandoon ito. Kaya kailangan maging aware tayo. Nandyan po ba kayo? We have to be aware of God's favor in our lives. Katulad po ng sinabi sa Ikalawang Kronika chapter 16, verse 9. Pansinin niyo po ang favor ng Lord sa bawat mga lingkod niya na tapat. Sabi niya, minamasdan niya ang buong daigdig upang tulungan at aliwin ang lahat ng tapat sa kanya.
So pansinin niyo po yun. Sa English sabi, for the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. So ito yung favor ng Lord. Pansinin niyo po, ang sabi, minamasdan ng Diyos. Minamasdan ng Diyos ang buong daigdig. Tinitingnan niya sa madaling salita at yung word na minamasdan dito, mga kapatid, ay mas matindi pa po ito sa CCTV. Di ba ang CCTV po ay kahit nasaan ka, kita ka. Di ba? Minsan may mga spot na walang CCTV. Pero wala pang CCTV, ang Diyos ang tinding tumingin sa mga tao. At ano ang purpose? Sabi niya, minamasdan niya ang buong daigdig. Bakit? Para parusahan ng mga gumagawa ng masama. Ganun ba ang sinabi ng Bible? Ibig sabihin, yung mata ng Diyos, hindi para hanapin, nakagawa ka na naman ng mali, kaya eto ka. Hindi ganun ang mata ng Diyos. Ang sabi, ang mata ng Diyos is specifically, yung favor ng Diyos is specifically nakatuon sa iyo bilang kanyang lingkod, bilang kanyang hinirang. Ano daw? Upang aliwin at tulungan ang mga tapat sa Kanya. The eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose heart are faithful to Him. So pansinin niyo po, yung kahalagahan ng pagtingin ng Diyos sa bawat isa sa atin. God is more concerned of helping us. God is more concerned of supporting us when we fall down. Andyan ang Diyos para i-strengthen tayo. Hindi minamasdan para paluin, para kastiguhin, para bigyan ng sakit, kasi gumawa na naman ng pagsuway, lumaban na naman sa kalooban ng Diyos. Kaya ayan, bibigyan kita ng sakit. Hindi ganyan ang Diyos. Andyan po ba kayo? Yung pagsuway natin, yes, minsan may mga consequences yan. Nagkakaroon tayo ng mga epekto doon sa mga mali nating desisyon. Pero hindi ang Diyos ang nagbibigay niyan sa atin. Consequence yun ng ginawa natin. Pero as far as God is concerned, kung tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, andyan ang favor ng Diyos sa buhay mo. At tinitingnan ng Diyos ang iyong kalagayan. At nandyan siya para tulungan ka niya. For the eyes of the Lord range throughout the earth. Anong purpose? To strengthen those whose hearts are faithful to Him. Amen po ba? Kaya again, ang pinag-uusapan dito, hindi po yung mga unbeliever. Ang pinag-uusapan dito ay yung mga faithful, yung mga righteous, na katulad na sinabi ni David, for surely, O Lord, you bless the righteous. Amen po ba? And you surround them with favor as with a shield. Kaya to be aware of God's favor is surrounding us. Isa po itong mahalagang katotohanan sa ating mga mananampalataya. Kaya ano po yung truth na makikita natin na napakahalaga na aware tayo sa favor ng Diyos sa ating buhay bilang mga mananampalataya? 3 bagay po. Number 1. Truth about God's favor, number 1. It is not occasional. Yung favor ng Lord, pag sinabi nating favor ng Lord, hindi po ito occasional. Ang ibig sabihin po niyan, lagi ang favor ng Lord. Kaya nga sabi, minamasdan niya ang buong daigdig. Ibig sabihin, ang Diyos laging nakatuon. Hinahanap yung kanyang mga anak. Alam niya kung anong kalagayan ng kanyang mga anak. At katulad ng isang magulang na laging nakatingin sa kanyang anak, hindi pa humihingi, binibigay na ng magulang kung anong kailangan ng kanyang anak. The same thing with our God. Because of God's favor in our lives, pinaliligiran tayo ng pabor ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi minsan, kundi lagi. Hindi coincidental o nagkataon lamang, kundi it is providential. It is because of God's sovereignty. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, God works all things together for good to those that love Him. Alam ng Diyos, ang ating mga katayuan at kalagayan, at alam ng Diyos yung ating mga puso. Tayo na nagmamahal sa Kanya, na minsan hindi naman tayo laging tapat, pero ganun pa man,
Kahit na hindi tayo tapat, ang Diyos nananatiling tapat at patuloy tayong inaalalayan hanggang later on yung ating assignment ay matapos natin na pinapagawa ng Panginoon sa atin. So to be aware of God's favor in your life means God's favor is always there. Katulad ng shield na nagsisilbing protection, nagsisilbing covering, sabi po dito ng ating passage, He surrounds us as His favor surrounds us as with a shield. Alam niyo ang kalagayan ng shield? Si David po ay isang sundalo. Siya po'y general, siya'y mandirigma. At alam niya po ang kahalagahan ng shield. Pero bilang sundalo, meron po siyang breastplate at meron din siyang helmet. Anong purpose ng breastplate? I-protect yung heart. Yung helmet, i-protect yung ulo. Pero bakit kailangan pa ng shield? At alam niyo ba kung gaano kalaki ang shield? Ang shield po o yung kalasag, normally po ay mas malaki pa sa tao. Kaya kapag meron pong formation ang mga sundalo, makikita niyo po na pagka pinagtabi-tabi po nila yung kanilang mga shield, protected sila sa harapan, tapos pag pinaligiran nila, protected sila sa likod, tapos pwede pa nilang gamitin na yung shield na yun ipatong sa ibabaw. Yung protection ng shield is all over, all around. Kaya nga sabi ni David dito sa ating verse, sabi niya, you surround them with your favor as with a shield. At yung shield na ito, hindi kokonti. Kaya ibig sabihin, yung favor ng Diyos sa bawat isa sa atin is buo nating pagkatao ay pinagpapala ng Diyos. Buo nating buhay ay iniingatan ng Diyos. Kaya dito po, yun yung makikita natin na kahalagahan ng favor na maunawaan natin. Ang favor ng Diyos sa bawat isa sa atin is not entitled lamang para sa isang area ng ating buhay. God's favor for all of us, sabi, you surround us with your favor as with a shield, na yung pagko-cover ng Diyos sa atin ng kanyang favor, sa lahat ng area yan kasama. Dahil nga minamasdan niya ang buong daigdig upang tulungan at aliwin yaong mga taong tapat sa Kanya. So, bilang isang Diyos na napakadakila at mabuti, alam niya ang lahat ng mga pangangailangan natin, every one of us. Walang nakakaligta o walang nakakaligtaan ang Diyos, walang napapabayaan ng Diyos. At ang sabi dito ng verse, sino ang inaaliw ng Diyos? Hindi po yung unrighteous, hindi yung wicked. Sino yung pinalalakas niya? Hindi yung wicked, kundi yung mga tapat. Tayo yon. Kaya pag naunawaan natin ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay, hindi lamang ang biyaya ng Diyos ang ating nararanasan, kundi nararanasan natin yung kanyang covering, yung kanyang protection sa bawat isa sa atin. At yun yung pabor ng Diyos sa ating mga buhay. So it is not occasional. Hindi lamang, ay nagkataon, buti na lang. Hindi. Makikita mo na lahat ng nangyayari sa buhay mo dahil sa pabor ng Diyos. Mare-recognize mo na lahat ng ito nararanasan mo because of God's favor in your life. Sa lahat po ng aspeto, sa pag-aaral man, sa trabaho man, sa pamilya man, hindi ka lang aware na ito'y biyaya ng Diyos. Hindi ka lang aware na may pagpapala ang Diyos. Specifically, ikaw mismo sasabihin mo, ito'y pabor ng Diyos sa akin. Amen po ba? Kaya kailangan maging aware tayo. Number 2 po, favor opens doors you cannot force open. Yan po ang nagagawa ng pabor. Kapag ka-aware ka sa pabor ng Diyos sa buhay mo, makikita mo na without your efforts, no nothing, but it is God working for you. Makikita mo, God is arranging every opportunities. O gulat ka, may tao na kailangan mo doon sa specific na project o meron kang pangangailangan, magugulat ka na parang bakit ganon? Yung mga taong kailangan mo doon sa panahon na yon, sa pagkakataon na yon, God provided it for you. At magugulat ka na lang. Sasabihin mo yon coincidental? Hindi. God is arranging everything for your favor. Amen po ba? Lahat ng bagay, ini-arrange ng Panginoon. Bakit? Kasi meron siyang specific purpose at yung specific purpose sa buhay mo,
ang Diyos, pinangyayari yon at yung kanyang favor ang kumikilos sa buhay mo. Makikita po natin yan sa buhay ni Joseph. Kilala po natin si Joseph, siya po yung panglabing isang anak ni Jacob. At si Joseph po, ay makikita natin, ang sabi ng banal na kasulatan sa Genesis chapter 39 verse 21, si Joseph po ay nakasumpong ng pabor sa Diyos. Sa kanyang buong buhay, aware si Joseph that God's favor is upon him. At kahit hindi siya, kumbaga makikita natin, because of that favor of God in him, anuman yung mga pinagdaanan niya na mga pagbagsak, hindi yun ang nagiging dahilan na para tumigil siya. Ang sabi po ng Genesis chapter 39 verse 21, the Lord was with him, He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. Sa Tagalog, ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Kasi ninyo po, dahil minamasdan ng Diyos si Joseph, anuman ang nangyayari sa kanyang buhay, saan man siya mapunta, sabi ng Bible, hindi pinababayaan ng Diyos si Joseph. Ganon din ang Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil kilala niya tayo, minamasdan niya ang buong daigdig at ikaw ang tinitingnan ng Diyos doon sa dami ng mga tao. Hindi kanya pinababayaan. Nandyan po ba kayo? Ganon po ang favor ng Diyos. Because God has a clear assignment sa buhay ni Joseph, God's favor was always with him. Sa kanilang pamilya, he found favor sa kanyang tatay. Dahil dito, yung kanyang tatay ay pinagawa siya ng isang coat, isang balabal na kakaiba ang kulay kumpara sa mga kapatid niya. Siya lang ang merong ganong uri ng balabal. Kaya naman nagalit yung kanyang mga kapatid, nainggit sa kanya. At anong ginawa? Pinag-isipan nila na si Joseph ay patayin. Pero ito maganda, because of God's favor in his life, saan man siya dalhin ng tadhana, sa balon man, sa bilangguan man, o sa palasyo ng paraon, God would always raise him up more than those who were more qualified than him. Saan man dalhin ng tadhana si Joseph, laging naroroon ng Diyos. Dahil sa pabor ng Diyos, yung katayuan ni Joseph na hindi qualified compared sa ibang mga mas qualified. Pero dahil sa pabor ng Diyos, ano pong nangyari? Nakikita natin na God qualifies him. Kung titingnan niyo po, dahil meron pong assignment ang Diyos sa kanya, na sa pamamagitan po ni Joseph, ililigtas niya ang kanyang buong angkan. At hindi lamang ang buong angkan, kundi yung maraming mga bansa. Dahil yun ang plano ng Diyos kay Joseph, yung assignment ng Diyos kay Joseph, ano po ang nangyari? Kailangan na maitaas si Joseph. Kaya pagdating po sa household ni Potiphar, imagine niyo po, siya po ay foreigner, siya po ay servant, at doon sa tahanan ni Potiphar, merong mas qualified foreigner kumpara sa hindi foreigner. Sino ang mas qualified? Di ba? Pero dahil yung pabor ng Diyos ay na kay Joseph, kahit na siya ay foreigner at kahit na siya ay alipin, itinaas siya ni Potiphar sa kanyang sambahayan. Ano yun? Again, that is God's favor for Joseph. Nakita din po natin na maging doon sa jailhouse, doon sa bilangguan, po siya jail warden, pero meron namang iba na mas qualified kaysa sa kanya. Pero yung tiwala ng jail warden ay ibinigay kay Joseph. Bakit po? Kasi nga po, God's favor was upon Joseph. At maging sa buong Egypt, sabi po ng Bible, he was made prime minister. Genesis chapter 41 verses 37 hanggang 40. Nagustuhan ng paraon at ng kanyang mga kagawad ang panukala ni Jose. Sinabi nila, bakit pa tayo hahanap ng iba? Samantalang siya na ang pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos.
Kaya't sinabi ng paraon kay Jose, ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito. Kaya't wala nang uuna pa sa iyo sa karunungan at pangunawa. Ikaw ang mamamahala sa buong bansa. Again, Joseph was a foreigner doon sa bansa na yon. Pero he outranked all Egyptians. Why? Because God's favor was upon Joseph. Wow! Maging si Esther din po ay makikita po natin na na-experience o naranasan po niya ang pabor ng Diyos. At ang Diyos ang nag-qualify sa kanya. Ang sabi po ng Esther chapter 2 verse 17, now the king was attracted to Esther more than to any of the other women, and she won his favor and approval more than any of the other virgins. So he set a royal crown on her head and made her queen instead of Vashti. So imagine niyo po, si Esther, again, siya po ay foreigner. Sila po ay Hudyo. Pero tinalo po niya yung mga Persian women. Lahat ng mga magagandang, kumbaga nagkaroon ng paligsahan, Miss Persia, pagandahan. Pero ang nanalo ay si Esther. And maging yung queen ay tinalo ni Esther sa kagandahan. Kaya nga, dahil doon sa pabor ng Diyos, siya ang piniling reyna at tinanggal sa trono si Queen Vashti. What is that? Parang pag tinignan natin, parang sa kwento, ang daling basahin. Pero mga kapatid, that is God's favor sa buhay ng mga lingkod ng Diyos na ito. Na hindi sila karapat-dapat, pero itinaas sila ng Panginoon. Why? Because God has an assignment for them to fulfill. So ganun din po sa atin. Kapag alam natin na ang Diyos ay mayroong pinapagawa sa atin, may purpose ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, kahit yung mga pinto ay nakasara, kayang buksan niya ng Panginoon para sa iyo. Dahil nais ng Diyos na mangyari ang kanyang plano sa buhay mo. Amen po ba? Kaya nga po sabi ng Pahayag chapter 3 verse 7, sabi po, these are the words of Him who is holy and true, who holds the key of David. What He opens, no one can shut. And what He shuts, no one can open. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran, kapag ka siya ay nagsarado ng pinto, yung pinto na yon, kahit pilitin pa na buksan, pag ang Diyos ang nagsara, walang sino man makapagbubukas. At kung mayroong pinto na kahit nasarado, pero yung pinto na yan ay para sa iyo, kayang buksan naman yan ng Panginoon. Sapagkat nais niya na yung kanyang plano ay mangyari sa buhay mo. Nais ko pong share sa inyo dalawang patotoo ng pabor ng Diyos. Marami, pero gusto ko po na makita natin sa pamamagitan po ng dalawang pagkakataon na ito, yung pabor ng Diyos. Una, sa aming family po. Nung kami po ay nandito pa sa Marikina, nakatira po kami malapit kay Pastor Boy, sa Karen. At nung panahon po na yon ay naghahanap po kami ng malilipatang lugar sapagkat pinaalis na po kami doon sa aming tinitirhan. Kasi po yung aming tinitirhan na yon, nung una, nabili lang po namin yung bahay. Tapos, ibig sabihin nung usa kasi na pinatitirik ka lang eh. So, pag may bahay ka, pwede kang tumirik dyan. Pero later on po, ay nalaman namin na binibenta po yung lote. So, nag-decide po kami na bilhin po yung lote. Kaya lang, 150,000 lang po noon yung lote. Talagang pinagtulong-tulungan po namin. At nung panahon po na yon, ay meron po kaming family business. Yun nga po yung pagsasapatos. Alam niyo naman dito sa Marikina, buong pamilya kami nagsasapatos. So, dinesire po namin na mabili po yung property para nandun na din yung bahay, amin na yung lote. Pero problema po, yung tita nung may-ari ng lote ay nakikialam kasi po, direkta kami nakipag-usap doon sa may-ari, gusto niya pong mangumisyon bilang ahente. So, at least kung 5% man yan, dapat meron. Kaso ayaw siyang bigyan ng kanyang pamangkin. Kasi hindi naman kami dumaan sa'yo or at saka direkta kong kausap itong mga bibili na to. So sa madaling salita, hinaharas kami at saka yung pamangkin. Ang nangyari po,
hindi po nagkabilihan. Ibig sabihin, kasi kalapit lang namin yung tita, at araw-araw talagang kilala ho ni Brother Orleon, kilala ni Pastor Boy yun, kung gaano ho yung tao na yon. Pero napilitan na lang po kami na dahil nga binibenta, sabi ng may-ari ay hindi niya ibebenta pero ibebenta sa iba. So, ibig sabihin po nun, kailangan naming umalis at maghanap kami ng bagong lugar. So, yun po yung kalagayan. At dahil po doon, nagpasya po kami na maghanap, hanap-hanap. Tapos, later on po, si Sister Nympha, kilala niyo po si Sister Nympha, sa Doña Petra po ay meron po siyang inirecommend na isang bahay. At itong bahay po na ito ay halos more than a year lang po na ginamit, nagnegosyo po ng bakery. Halos malaki din po yung bahay na yon. Sabi halos million din yung nagastos na pinagawa. Parang hindi siya nakontento doon sa kita ng pagbe-bakery, nag-decide na lang na umuwi ng probinsya. Binebenta po yung bahay. At nung mabalitaan po namin, sinabi ni Sister Nympha sa amin, so ang mga buyer ay nagpunta na po doon, nag-o-offer ng cash na 500,000 dahil nga binibenta. Hindi ho binigay ng may-ari, siguro pinapataasan yung presyo. Pero nung kami na po yung kausap, 300,000 ho, hulugan pa po. Sa madaling salita po, yung bahay ay napunta po sa amin. So imagine niyo po, naghahanap kami, papaalisin na kami, ano yun, aksidente? Yun ay sabihin natin ay coincidence? Hindi. Alam ko na kilos ng Diyos, pabor ng Diyos sa aming pamilya. At yun nga po, ang tagal po, sa biyaya po ng Panginoon, ay doon nga po kami napunta sa Doña Petra, naging magkapitbahay kami nila Sister Nympha. So, yung akala mo ay nakasara, kahit na yung mga iba ay may mas kapasidad, pero tingin mo wala kang kakayanan, pero kasama mo ang Panginoon, God will make a way for you. Yan ang pabor ng Diyos. Amen po ba? Sige po, palapakan natin ang Panginoon. Salamat po. Pero ito pa po, yung patotoo po sa inyo, ito naman ay may kinalaman po doon sa atin pong gawain sa Sariaya. Na meron pong, yung katabi nating lote doon, po ng Panginoon na pinatotoo ko na nga po sa inyo na yun din po ay binigay na ng Panginoon sa atin. Ang sukat po noon ay 390 square meters, yung lote po na yun, ang katabi ng ating lote. Yung atin pong kinatatayuan ng church building ay 170 square meters. Ngayon, dahil nga po problema ang parking doon, itong bakanting lote na ito, wala po kaming pera, pero pinagpipray po namin, meron lang kaming faith sa Panginoon na, Lord, ito'y gawain mo. So, lagi po namin pinagpipray yung lugar na yon, wala po kaming hawak na pera, pero Lord, ikaw ang nagsimula ng gawain na ito, kaya you will provide. Ngayon, yung lote po na yon ay binibenta talaga ng may-ari. 3,500 per square meters po. 390 square meters. So, ibig sabihin, around 1.4 ang halaga. Pero itong lote na ito, dahil nga po binibenta ng may-ari at kaya po siya nagmamadaling ibenta, nawalan siya ng trabaho, engineer po siya, almost a month, 50,000 ang kailangan po niyang i-raise doon sa kanyang mga kagastusan, mga pangangailangan. Kaya nagmamadali po siya na maibenta. Kami naman, wala naman po talaga kaming hawak na pera. Ang alam lang namin, Lord, prayer lang sa Lord talaga. At ito po yung kwento sa amin. Isang araw, dumating po itong may-ari na ito. Sabi niya, Pastor, talaga yatang yung lote na yan ay para po sa inyo. Ang lakas po ng inyong pananalangin sa ating Diyos. Alam niyo po ba? Sabi niya, siya po nag-share. Ilang beses na po ako na merong 3 sure buyer na talaga pong may dala ng cash. Kailangan lang tingnan yung lote at magkakabayaran na on the spot. Dahil talagang nakita niya na po. Kaya lang every time na ipapakita ko yung lote, talagang bubuhos ng napakalakas na ulan na nadi-discourage yung buyer, and yung 2 sure buyer talagang may dala ng pera. At pagkatapos ng pagbuhos ng ulan, hindi natutuloy at hindi na bumabalik sa kanya, hindi na siya tinatawagan. Pero isang araw, yun nga, nagpunta doon sa chapel at ang sabi, sige po. At alam nyo, yung 1.4, sabi niya, Pastor, kung kayo ang kukuha, 850,000. Siya po ang tumatawad.
Di naman kami para wala naman kaming pera, pero siya na ang tumawad para sa amin. Sige, 850,000. Wala nga kaming pera. Tinuruan kami ng isang pastor, Pastor, pwede niyo po yung ipasok sa financing. Ang bangko ang magbabayad, sa bangko kayo maghuhulog. Pumayag naman po yung may-ari na yung kanyang titulo, ipasok sa bangko at mag-usap sila ng bangko. So imagine niyo po, ano po yun? That's God's favor. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos. Kahit na tila nakasarado, pero kung talagang para yan sa'yo, dahil sa kilos ng Diyos, God will open it for you. Yung mga connections, kahit wala kang connection, hindi mo kailangan ng connection dito. Ang kailangan mo ay connection sa Diyos na nagpo-protect sa'yo. Diyos na nangangako, He is surrounding you with His favor as with a shield. Meron po tayong isang kapatiran sa Sariaya, kabataan po siya. Gusto niya pumasok kagagraduate lang niya ng education. At naghahanap po siya ng trabaho, more than 2 years na siyang walang trabaho. Pero yung mapapasok ka agad sa DepEd na wala kang experience man lang kahit sa private, hindi ho yun madali. Alam ng mga teachers dito yun, mga kapatid ko galing sa education, sa pagtuturo. Pero ito pong kabataan natin na ito, napakalakas ng pananampalataya. At sa biyaya po ng Panginoon, every time kasi nakapasok po siya sa DepEd, tinatanong siya, paano ka nakapasok? Ang hirap naman po talaga, kailangan mo ng maraming mga connections. Alam niyo po totoo niya, ang connection ko ay ang Panginoon. Alam ng Panginoon ang pangangailangan ko. Kaya sa dami ng mga may connection, siya ang pinili ng Diyos, siya ang nakapasok. Kaya naman ngayon po, tuwang-tuwa siya na yung pagpapala na binibigay ng Panginoon sa kanya, isinishare naman niya. Bakit? Kasi nakita niya, it is God's favor in her life. Kaya nangyayari ang mga bagay na ito. Amen po ba? Yan po ang pabor ng Diyos. Hindi yan minsan lang dumadating. Lagi yang nandyan. Pero kumikilos yan ayon sa mabuting kalooban ng Diyos. At ang pabor na yan ng Diyos, it can open doors kahit na nakasarado para lamang pangyarihin ng Diyos ang kanyang mabuting kalooban sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? And lastly, at ito po ako magtatapos, favor does not mean no challenges. Kung kayo po, alam nyo na ang favor ng Diyos ay nasa inyo, huwag nyo pong isipin na wala na kayong may experience o mararanasan na challenges. Pakikita po natin, si Joseph nahulog po sa balon. Si Joseph, kahit natapat, nabilanggo pa din. Di ba? Si David, nakita natin na ang dami niya pong mga pinagdaan ng mga battle. Gusto siyang ipapatay ni Saul. Yung kanyang anak ay inaagaw yung kanyang trono. Pero dahil sa pabor ng Diyos, makikita natin na ang Diyos ay dumadaan ka sa mga battle, pero pinapakita ng Diyos. Sa huli, makikita kasi natin sa buhay ng mga taong ito na pinaboran ng Diyos, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. God sustained them sa kabila ng kanilang mga challenges na pinagdadaanan. Kaya mga kapatid sa Panginoon, minsan you will experience na parang the end na ng buhay mo dahil doon sa mga nararanasan nyo sa inyong buhay. Tulad ni Joseph, kung hindi po siya aware sa favor ng Lord, nung siya'y nasa balon, siguro ang idea niya, Lord, dito na po ako yata mamamatay. Minsan ganun ang ano natin eh. Pag meron tayong mahirap na sitwasyon, yun na agad ang iniisip natin, parang katapusan na natin. Pero ano ginawa ng Diyos? Iniahon siya doon sa balon. Pagkaahon ng Diyos kay Joseph sa balon, ano ang naranasan niya? Na bilanggo na naman siya. So again, kung nandun ka sa mahirap na kalagayan, sasabihin mo ba, Lord, ito na ba ang wakas ng buhay ko? Naglilingkod naman ako sa iyo, pero bakit ganito ang nangyayari? Kung hindi tayo aware sa ating sa favor ng Diyos sa ating mga buhay, pwedeng maisip natin na yung pinaglalagyan ng Diyos na mga sitwasyon sa atin ay parang akala natin yun na yung end ng buhay natin. Pero ito maganda mga kapatid, if you are aware of God's favor in your life, at alam mo na merong assignment ka na hindi pa tapos sa Diyos, yung assignment na yan, makikita mo na yung favor ng Diyos, pinangyayari niya para matapos mo yung assignment. Naniniwala po ba kayo doon? Si Joseph, yan po ang nakita niya sa Genesis chapter 50 verse 20. Hindi ko alam kung nakalagay po dyan sa slide, pero sabi po ng Genesis chapter 50 verse 20, ito yung ipinahayag ni Joseph sa kanyang mga kapatid. Kasi mga kapatid niya nag-aalala,
Naku, namatay na si Jacob, baka paghigantihan tayo ng ating kapatid dahil sa mga masamang ginawa natin. Pero ito ang sabi ni Joseph sa kanya mga kapatid, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil dooy naligtas ang marami. Because Joseph was very aware of God's favor in his life. Aware siya na may ipinapagawa ang Diyos sa buhay niya. Kaya alam niya yung balon, hindi yun ang wakas ng kanyang buhay. Kasi pinakita ng Diyos, yuyuko pa yung mga kapatid niya, hindi pa nangyayari. Sa Egypt mangyayari yung pagyuko ng kanyang mga kapatid at maging ng star and moon. Kailangang mangyari yon. Dun sa balon na yon, hindi pa yun. Kaya hindi siya natinag. Kaya nung iniahon siya, dinala siya doon sa bilangguan, again, hindi pa yumuyuko yung mga kapatid niya. Maliwanag sa kanya yung assignment ng Diyos. Kaya sabi niya, hindi ito ang wakas ng aking buhay. Andyan po ba kayo? Pag alam natin na mayroong malinaw na purpose ang Lord sa buhay ng bawat isa sa atin, anumang circumstances na pinagdadaanan ninyo, hindi kayo basta-basta susuko. Why? Kasi hindi pa tapos ang Diyos sa buhay nyo. Totoo po yun. Kaya minsan pwede natin maranasan na parang minsan may masamang karamdaman na dumating sa atin. Yung karamdaman na yan, pwede kang alisin ng Panginoon dyan kung hindi pa tapos yung assignment ng Diyos sa buhay mo. Pero kung dumating ang karamdaman at yun ang buhay mo, aalis ka din, napayapa. Sapagkat alam mo, katulad ni Paul, I have fought a good fight of faith. I have finished the race. So kung alam mo, natapos na ang Diyos sa buhay mo, no regrets. Pero ito'y maliwanag. Malakad ka sa favor ng Diyos, hindi garantiya na walang challenges. Walang pagsubok. Amen po ba? Kaya kanina po, nagpapatotoo si JP. Di ba? Imagine niyo yun. Ang hirap nun na talagang gusto mo maalis yung pain pero hindi maalis. Pero yun lang talaga eh. Dahil lang sa favor ng Lord na, Lord, gusto ko pong matulog, gusto ka lang pong magpahinga. Kahit nahihirapan ka, hindi ka mag-quit. Kasi alam mo, meron kang Diyos na matatawagan na sasamahan ka doon sa pain na nararanasan mo. Pero kung hindi mo alam ang favor ng Diyos, pwede sabihin mo na, Lord, para bang discourage ka na at ang ipapahayag mo na ay yung kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Pwedeng ganun. Pero pag aware ka sa favor ng Diyos at alam mo na may pinapagawa pa ang Diyos sa buhay mo, pwede mong sabihin ang Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Amen po ba? Because if you are favored of God, hindi ibig sabihin walang challenges. Pero dun sa mga challenges na yan, hindi ipapahintulot ng Panginoon na hindi mo ma-overcome yung challenges na yan. Dahil hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Amen? So grace, blessings, and favor, paano po ba itong nagre-relate? Itong tatlong ito, paano po ito nagre-relate sa buhay ng bawat isa sa atin? Tingnan po natin ito. Grace is the root. Ibig sabihin, ito po ay kaloob ng Diyos. Blessing is the fruit. Yung goodness ng Diyos, ipinaparanas niya dahil sa kanyang biyaya sa atin. And favor is the flower. Yung special and visible expression of grace. Bawat isa sa atin, naparanas niya. Kaya as I end, if you are aware not only of God's grace in your life, not only of God's blessing, but also of God's favor, pag familiar ka, pag aware ka sa mga katotohanan ito, you will stop walking in fear. Maliwanag sa'yo, merong Diyos na nakikita ang pinagdadaanan mo. Minamasdan ka niya. Tinitingnan ka niya. Alam niya ang nangyayari sa'yo. Bilang mabuting Diyos, bilang mabuting magulang na nag-care sa atin, how much more our loving God, lovingly, carefully arranging every good things for all of us who is faithful. Amen? Hindi ka lalakad ng may takot. Bakit? Kasi alam mo, kikilos ang Diyos sa sitwasyon mo. Gagawa ang Diyos sa sitwasyon mo. Hindi ka lang niya tinitingnan. Ang purpose, kaya kanya tinitingnan. Sabi niya, to strengthen those whose faith is on Him. Kaya ka tinitingnan ng Diyos, lagi siyang handa
Ano ang pangangailangan ng aking anak? Ibibigay ko sa iyo. Amen? Living in awareness of God's favor in our lives. Mga kapatid sa Panginoon, kung aware tayo of God's grace and blessings in our lives, lalo na of God's favor in our lives, itong mga pagkilos na ito ng Diyos sa ating buhay, wow! Pag tinignan natin, napakadakila. Hindi lamang siya kumikilos sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya, kundi sa pamamagitan ng kanyang pabor, very specific. Anumang sitwasyon at kalagayan mayroon ang kanyang anak, specifically, inaabot niya ayon sa ating pangangailangan. Because God is surrounding us with His favor and love. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos na mabuti. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, oh God, sige po, hilingin ko kayo na magsiyuko. At tayo po ay patuloy na magbulay-bulay sa katotohanan ito, sa kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. The Word of God says, minamasdan niya ang sandaigdigan. God reigns throughout all the earth. Meron siyang tinitingnan, meron siyang hinahanap. Yung kanyang mata na mapagmatyag, mapagmahal, mapagkalinga, ay naroroon sa kanyang mga anak. Tinitingnan kung paanong palalakasin, paanong aaliwin, kung paanong tutulungan ang kanyang mga lingkod na tapat, na umaasa at nagtitiwala sa kanya. Brothers and sisters, we have to be aware of God's favor in our lives. Hindi lamang tayo nakakaranas ng biyaya ng Diyos. Higit pa doon, bilang mga mananampalataya, isinasaboy ng Diyos ang kanyang masaganang pagpapala sa bawat isa sa atin. Spiritual blessings, peace, comfort, love, forgiveness, God's mercy and love. Lahat ng ito, mga spiritual blessings na pinagkakaloob sa atin. And more than these spiritual blessings, pinaparanas din ng Panginoon sa bawat isa sa atin yung pagpapalang material, pagpapalang pinansyal. God is providing for all our needs sa ating trabaho, good relationship with our loved ones. Lahat, ibinubuhos ng Diyos ang kanyang masaganang pagpapala sa bawat isa sa atin. But there's more. God is surrounding us with His favor as with a shield. This favor na hindi lamang pansamantala, kundi favor na katulad ng shield, protecting us, buo nating pagkatao, front, back, maging yung top or likodan natin, lahat ng ito, dahil sa pabor ng Diyos, ginagawa niya. God is carefully arranging every good things. Minamasdan niya ang buong daigdig upang tulungan at aliwin yaong mga tapat sa Kanya. That favor is for you. Tinitingnan ka ng Diyos. Nakikita ng Diyos ang iyong mga pagpapagal. At alam ng Diyos ang iyong pagbagsak at naroroon ng Diyos upang patuloy na i-strengthen ka. Sapagkat hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay madaig ng iyong mga circumstances. Yes, O God, salamat, O Diyos, sa iyong pabor na iyong ipinaparanas sa bawat isa sa amin. Specific move na nararanasan namin dahil po doon sa assignment na ibinigay mo po sa amin. Dahil meron kang ibinigay na assignment, tungkulin, ikaw ang patuloy na gumagawa ng mabubuting bagay sa bawat isa sa amin upang ma-fulfill ang mga assignment na ito. Kaya salamat po ng maraming sa iyong masaganang pabor sa buhay po ng bawat isa sa amin. And Lord, I pray, O God, patuloy na i-strengthen mo, Panginoon, lalo na sa panahong ito, Diyos, na minsan nadadaya kami ng aming mga circumstances.
As you have promised, Lord God, minamasdan mo ang buong daigdig upang tulungan at aliwin yaong mga tapat na naglilingkod sa iyo. Right now, Lord, sa mga sitwasyon na pinagdadaanan namin, maging sa aming economy o sa anumang sitwasyon, Father God, strengthen your servants, Lord. Strengthen your people, O God. Sila, O Diyos, na nagsuko at nag-alay ng kanilang buhay sa iyo. Aliwin mo po sila, Panginoon, at iparanas mo po sa kanila. Pakita mo, Panginoon, sa kanila ang iyong pabor, na nililigiran mo sila ng iyong biyaya at pagpapala at ng iyong masaganang pabor, Panginoon, upang matapos yaong kampanin na pinagkaloob at pinagkatiwala mo sa kanila. Salamat po ng marami. Sa iyo po namin, O Diyos, muli tinataas ang aming sama-samang pagpupuri sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Thank you, Lord.